Mga kabis, magpapa-x-ray kami at sana hindi masyadong malala. Yan na mga business, good morning, good morning. Ay, pakisamahan niyo po kami today. Because wala pa na sasabihin. Wait lang. Ano mga business, pakisamahan niyo po kami ngayong araw. Nilakarin tayo mga ka-business kasi supposedly, di ba? Ayun ako, di ko na paano sasabihin eh. Si Miss Jel po kasi mga ka-business may aksidente nung Sunday ng gabi po mga ka-business. Kailangan natin na magawa ng action. Oras natin ngayon 6:19, 6:20 at kailangan natin agahan dahil kailangan po natin pumunta agad yun sa orthopedic mga ka-business dahil mamaga po ng sobra yung kanyang paa dahil nga doon sa pagka-aksidente po niya. Siya na lang po pagkukwentuhin ko mamaya mga ka-business at sundin ko po siya ngayon. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari at bahala na. Hindi namin din alam kung saan kami pupunta. Nag-search lang ako kung saan pwedeng magpa x-ray dahil nga gusto nila mama pati ni tita na hilutin dahil nga nakasanayan din ng matatanda noon pa, di ba? Na may masakit sa katawan, nilutin, di ba? Hindi naman masama yun. Kung pilay, no? Kaya ang masama po kasi ng pagkakabagsak po ni Miss Jel mga ka-business dahil yung ibabaw nung paa niya mga ka-business sobrang lumobo po siya. Actually dapat nung linggo magla-live kami habang kumakain kami sa McDo kaso hindi na natuloy. Ang nangyari po kasi na nadulas po siya sa hagdan mga ka-business at nadali po yung kanyang paa. Ngayon, sobrang namamaga. Iniisip namin na baka nagkaroon ng problema sa buto. Either nagkaroon ng crack or nagkaroon ng fracture. Hindi pa natin alam mga ka-business at kailangan muna natin magpa-x-ray dahil para alam natin yung gagawin kung ano sasabihin ng doktor, no? Samahan nyo lang kami mga ka-business. Pasensya na kayo at baka ma-stress kayo sa vlog namin pero gusto lang din namin i-share sa inyo, no? At sana huwag kayong bibitiw. Ayun lang, sundin natin si Miss Jel ngayon mga ka-business. Alright, kasi na mga ka-business at sundo ko na si Miss Jel. Ano? Nangyari ba sa'yo? Ano lang mga ka-business, onting kasyungahan lang. Hindi, ano po kasi aksidente po, aksidente. Diba naman may gusto. Kasi po mga ka-business, nung linggo po, kumain kami neto ni Boss Dave sa McDo. Tapos nung pauwi na kami, nasa labas na kami ng McDo, tapos pababa ng hagdanan, nadulas po ako. Tapos yung pagkadulas ko, kung ito yung paa, parang gumanon po siya. Tapos tsaka ako nadulas, nadaganan ko yung paa ko habang nahuhulog ako sa hagdanan, ganon.
Ano pa kasing suot mo nun? Nakahilis ako nun. Tapos nasira nga po yung ano na yung sandals ko, yung natanggal yung ribbon. Yun yung concern. Hindi kasi mga ka-business, sabay kami bumababa ng hagdan. Sabay rin kaming may hawak na inumin. Tig-dalawa po yung hawak Oo, namin. Sa dalawa. akin 2 kape, tapos sa kanya 2 soft drinks. Iuwi niya lang sana namin dahil hindi man namin maubos. Habang bumababa kami, dadala kami 2. Umuulan po kasi nun. Madulas po basa yung yung daan. hagdanan. Tapos, ayun nga, hindi naman namin in-expect. Habang nagkukwentuhan kami, tsaka na lang sa akin nag-sink in na nadulas ako. Noon doon ako sa baba, sabi ko talaga sa kanya, mahal! Nakaganon ako. Nakaganon ako sa kanya. Tapos sobrang sakit na talaga yung... Tapos hindi pa ako nakatayo agad doon mga ka-business kasi yung heels ko, ano siya, sumabit siya doon sa dress ko. Diba? Kaya sabi niya sa akin, tayo daw ako. Hindi nga ako makatayo kasi nga yung parang bumuhol yung heels doon sa dress. Tapos gawa ng sobrang sakit nung kanan kong paa. Naramdaman ko, hindi, nung pagkatayo ko nga, manhid wala akong naramdaman. Tapos nung nilakad ko, dun talaga as hindi ko na kinaya yung sakit, umiyak na ako. No? Kaya ako siya pinatatayo mga ka-business kasi nga, yung paa niya ay, ano, na sa ilalim. Tapos gusto kong makita kung ano ba yung natamaan. Ang concern ko kasi doon mga ka-business, kung tapilok siya, yung bandang ankle mga ka-business, yun kasi yung madalas na nadidislocate at kakaroon ng sprain. Ayan. Tapos yun ang iniisip ko na baka yun ang tabali or di ka na-dislocate. Yung mga ka-business, ayun ang naalala ko yung sinasabihin ko. Ang inaalala ko kasi yung balik kasi mga ka-business or yung crack. Isa kasi sa mga naging experience din ni Papa Dins na hindi naman nabalian si Papa Dins. Yung kay Papa Dins kasi noon ay natapilok siya. Pero yung ankle niya ang nadali. Tapos sobrang namagayod. Parang ganyan din yung pagkakamaga. Kaya sana parang ganun lang din na No, sana namaga. wala pong bala. Oo nga, yung Sana namagala. oo, ganun, nabugbog, ganun. Kaya medyo Kasi mga ka-business sorry. sige Ano lang. siya, ang taba nung paa ko, parang manas na ano. Gusto yung picture natin. Pakita natin sa kanila. Mamaya, picture ako na. Ah. Pakita ko sa inyo mga ka-business. Kasi yung ibabaw po kasi ng paa, ito po kasi yung kumayod sa yung baitang ng hagdan. 3. So ba't ang puti mo na siya? Hindi, sa ano yan? Ano yan, ganyan lang yun. Pero pag pinanood mo na yun, hindi. Ayun nga, yung kumayod siya doon sa bawat baitang ng hagdan. 3 po, 3. 3. Tapos imagine nyo yung weight niya. 50 ako. Oo, tapos kumayod doon sa Ang bigat ko, tapos nadaganan ko yung paa ko habang dumudulas ako. Nang ito talaga yung pinakapaa ko, ito yung talampakan to, di ba? Tapos pag ganun po talaga siya, habang dumudulas ako. Ganun, pag kaya sana namagalang siya. Kasi actually, prone din talaga sa fracture. Kaya yung ito kasing ibabaw, may mga buto kasi yan. Yan. Ang iniisip ko kasi, prone din talaga sa injury yung ibabaw ng paa dahil nga maaaring pwedeng bagsakan, di ba? Yung trauma ba? So kung ganun kabigat na 3 piraso pa, tapos ang sakit na maga ng ganyan, nag-overthink ako na baka may crack, gano'n. Tapos parang ang nipis pa naman din ng buto sa ano. Oo. Yung nakakonekta po sa Wala mga pang daliri. masyadong laman dyan, di ba? Kaya medyo nakakatakot mga ka-business. Kaya ayun. Dinadaan na nga lang po namin sa yung ano ng yellow ba kasi umimpis yung pagkamaga. Yellow, yung first aid na ginawa ko mga ka-business is yellow talaga, unang-una sa lahat. Para mawala yung sakit, mamanhid siya. Nakatulong naman siya mga ka-business dahil nakatulog ka nun no? Pero iba pa rin yung sakit talaga. Ano bang level ng sakit ngayon kumpara nung unang-una? Alam nyo mga ka-business, ito, nung unang-unang nangyari yon, grabe, yung paa niya maya naging kulay green tapos lumobo. Nakakatakot yung itsura. Kaya umiiyak na rin ako nun kasi overthinker ako mga ka-business to. Takot ako sa mga ganito Hindi ko siya matignan yung paa ko kasi naging ganun yung itsura niya. Nang hina talaga. Pero ngayon mga ka-business, siya, nag-color green naman siya pero hindi na ganun na sobrang green. Tapos magang-maga talaga. Ganun, manas.
Pero hindi kagaya nung unang-una na bilog talaga siya, bilog. As in, pero bilog. parang ano siya, no, lumiit din siya, pero magapal. Tapos yung first aid na ginawa ko, yun nga, niyeluhan ko siya. Na, hindi naman dire-diretso, dinadampi-dampihan ko ng yelo. Tapos pagtapos noon, hindi siya umiinom ng painkiller mga ka-business kasi matapang to eh. Talagang tinitiis na yung sakit. Tapos kinabukasan, kahapon, maga pa rin siya. Tapos ang ginawa naman ni tita is nag-iinit siya ng tubig, tapos nilagay niya sa bote ng Royal and then sinapinan. Tapos yung parang nirolyo niya yung mainit na bote sa paa niya sa baba. Yun yung isa sa mga naging first aid namin. At sabi nga nila tita, pahilot daw. Tsaka ni Tita Gold. Like, sabi ni mama, pahilot daw. Pero sa akin kasi, mga ka-business, ayokong ipahilot. Bukod sa masakit kasi, hindi pa natin alam kung may bali. Ako kasi, rin, personal rin, ayoko rin po ipahilot. Kasi madampian nga lang siya mga ka-business. Sobrang sakit na. Ayun pa kaya... Ha? Ganun yung sakit. Ano pa kaya yung hilutin siya? Ay, Diyos ko po, hindi ko po kaya yun. Sabi naman kasi nila mama, normal daw yung masakit talaga pag hinihilot. Totoo yan mga ka-business. Kasi pag may pilay ako, sabi, nung nasanay din ako ng hinihilot yung pilay ko sa likod, ganyan. Pero hindi ganyan. Pilay kasi siya. Pero sobrang sakit talaga nung hinihilot. Kaya lang kasi iniisip ko pag hinihilot siya tapos hindi natin alam na may fracture pala, na may crack pala, tapos hinihilot, edi mas lalong lalalayo. Diba? So, ngayon mga kabis, magpapa-x-ray kami at sana hindi masyadong malala. Meron kasing mga bali ng buto na kailangan ng surgery. Tapos pag kailangan ng surgery, lalagyan ng bakal sa loob. Ayoko pa naman po ng eto mga ka-business, takot talaga ako sa mga ganyan check-up. Takot ako sa mga ganyang x-ray, may bali-bali. Takot talaga ako. Pero kamusta ka na mga gabi, nakatulog ka? Nakatulog ako, pero nung unang gabi na nangyari to, nilagnat ako kinagabihan. Nilagnat ako, sobrang chills ko. Grabe ako pagpawisan. Tapos hindi ako makatulog kasi mayat maya siya kumikirot. Ganon nangyari. Nung second night naman, kagabi, nakatulog naman ako. Okay naman. Tsaka nung hapon, nakatulog ka din eh. Diba ano yung tulog? Kasi nung hapon, pagkagaling ko ng school, niyeluhan ko yung paligid niya ulit. Kaya nakatulog siya ulit. Mahalaga kasi yung tulog eh, para makarecover ng katawan. Ngayon mga ka-business, pupunta kami sa SM Fairview. At ang na-search ko kasing clinic na may foot x-ray ay sa Medical City. May bayad yung private mga ka-business. Hindi ko na rin kasi dinala sa public. Bagaman pwede sa OPD, sa Philippine Orthopedic Center, pwede naman doon. Kanya lang kasi ang haba ng pila, mahihirapan siya mga ka-business. Kaya ito, ang oras natin ay alas 7 ng umaga. Magahan natin doon sa Medical City dahil ayun na, iwas tayo sa pila para matapos tayo agad, makuha natin agad yung resulta, no? So ayun, samahan niyo po kami ngayong araw mga ka-business at ipag-pray nyo na sana gumaling ka agad. Pero kumpara mo yung sakit nung una sa ngayon, anong level? Over 10? Malayo po, malayo. Kasi nung una-una talaga, kung over 10, lagpas po sa 10 ang sakit. Pero kagabi, nung may ginawa si mama yung sa hot compress, yung sa bote, nalakad ko siya, pero hindi ganun ka-straight. Na pag naglalakad ako, masakit pa rin. Pero hindi siya tulad nung una na as in, hindi ko kayang mailakad o madampi sa tiles yung paa ko. Yung pinapakita ko sa kanya na hindi ko matuwid yung paa ko, ganun yung lala ng sakit. Pero ngayon, nalalakad ko lang po siya, nakakaakit naman ako ng hagdan sa bahay. Talaga? Oo, nakakit na ako. Pero yun nga, sobrang bagal. Tsaka inaalalayan ko rin talaga yung sarili ko, pati yung paa ko. Kasi masakit siya pag buong weight ng katawan ko is binubuhat ko gamit yung kanan. Kaya mga ka-business, grabe din sakit ng kaliwa ko ngayon. Na paa, pati nung hita ko. Kasi ito lang yung pinangtatayo ko na na buong weight ko, bit-bit na itong kaliwa. Wawa naman. Tapos ito pa mga ka-business, na sugat yan. Ayan, nabalatan siya. Sobrang hapdi nito. Tapos, ayun, yung sa kaliwa kong paa, may gasgas din po ako.
Nagkapasa siya, laki nga po ng pasa eh, kasi tumukod po doon yung heels ko. Habang nung nahuhulog ako, tumukod yung heels ko doon. Tapos sa tuhod din, nagkapasa ako. Tapos may onting gasgas. Mga ka-business, pwede ba tulungan kami? Anong mabilis na paraan para gumaling yung... Let's say, worst case scenario, may crack sa buto. Welcome to McDonald's drive-thru. Take your order, please. Ano gusto mo? Yung pa rin, please one. Gusto ko kape lang, kasi kumain talaga siya. Ang kape lang. Isang order po ng cheesy egg desal. With dash pa na drinks po ba? Yes po. For your drinks po, large not coffee na sir. Small lang po. Okay po. Tapos yung isa, ice mocha. Ice mo. Yun na, almusal muna ako mga ka-business kasi si Miss Del nakakain sa kanila. Kasi mga ka-business parang di ako papalisin ni mama pag daw kumain. Eh kanina, aalukin sana kita mahal kasi pinapakain ka rin ni mama sa bahay. Ano ba niluto na tita? Guys po. May adobo, tsaka nagluto siya ng egg na may tuna. Nawala rin sa isip ko alukin ka kasi nasa isip ko alis tayo. Okay lang. Ano, balikan namin kayo mga business. Dito namin sa Fairview. Kain tayo mga ka-business. Pandesal, tsaka kape. Sa kanya, hash brown. Kain po. So yun na mga ka-business, nandito na kami sa SM Fairview. At balak namin manghiram ng wheelchair. Kaso nahihiya ako. Dali na, mahirapan nang maglakad. Ang layo kasi mga kabisa sa parking. Tapos doon pa sa dulo yung The Medical City. Pero hindi, syempre, kailangan ko manghiram eh. Para hindi ka mahirapan maglakad. Kasi pag nilakad po namin, ang tagal namin makakarating doon. Dahil sobrang Sakit. tagal ko maglakad at ang sakit niya kasi. Lakad ka na lang. O sige, tara. Saklay. Para di ka na mahiya. Ako mag-adjust. Saklay. Buhatin mo na lang ako. Sige, piggyback na lang kita. Gusto ko yung ganun. Tawa-tawa pa yun. Balikan namin kayo may mga ka-business. Anyari? Yun nga mga ka-business, kailangan ng sa kabila yung x-ray nila. Doon ako makakahirap ng wheelchair. So balikan namin kay Meme. Sobrang layo na naman. At pala, di na tayo lumipat ng parking. Ganun din. Excuse. Ito pala yung tsura ng SM pag walang tao. Minagi. So marami no. Ay, ang layo. Pastilan. Buti na lang malamig dito sa SM. Ayun. Ayun na mga kabis, may wheelchair na. Nakakahiya. Ay, hindi ka makalakad eh. Ayan yung lagay ng paa ko mga kabisnes. Ito yung pasa. Tapos ito yung paa ko. Magato mga kabisnes. Hindi ko masuot kasi ang taba niya. Nagantay po kami. Ang oras na dating namin 8:35, Anong oras na? 8:37. Tapos ang orto daw ay 11 AM pa. Pero pangatlo tayo. Number 3 daw. So hindi lang ikaw ang nakapilok or nabalian. So yun na mga ka-business, nandito kami ulit sa sasakyan. Kumain lang kami, alauna na. Oras ng dating namin yung alas 7. Nabot kami ng alauna, tulang nangyari. Explain mo yung sinabi sa'yo kung anong oras. Kasi pagdating namin doon, wala yung doktor. Anong oras ka ako darating? Sabi 11 darating. Gantay kami hanggang 11.
Nagpas 11 na. Nagpas ng 11, wala pa rin. Tapos ginawa, gutom na kami, alas 12 na nun. Actually. Yung sabi ko, kung kami kain muna tayo. Nunted ko siya muna dito kasi balak namin. Sa iba na lang kami magpa-x-ray. At pinakontak ko kay Papa din si Doc Vincent kung pwede silang magbigay ng request. Shoutout po kay Doc Vincent. Sabi pwede naman daw, kanya lang. Hindi pa siya makapag-reply ngayon dahil busy siguro. At balak na lang namin mag-walk-in ng ibang clinic ng siguro doon na lang malapit sa amin banda. Mas mura. Meron pa lang mas malapit. Oo. At ang kailangan lang namin ngayon ay x-ray muna. Tapos kung ano man ang maging resulta nun, aralin natin kung anong gagawin natin. Ayun. Medyo clueless lang kami kung ano pang gagawin. At ang nakakainis, di ba sabi 11 daw ang doktor dyan sa The Medical City. Lagpas 11, wala pa rin. Tapos nung bumalik siya, para isoli na wheelchair, sabi sa kanya, hanggang alas 12 lang daw yung doktor. 11 to 12 daw yung schedule niya. Ay, paano Dumating. yun? Hindi ko alam ganun siguro ang kalakaran ng mga doktor, lalo na sa private. Pero kasi dumating siya, pasado 11 na. Hindi, dumating siya magkalauna na. O, diba? Tapos hanggang ano lang. Siguro, lumaan lang. Hindi natin alam mo anong bang nangyari. Ito sabi niya kanina, di ba sabi mo, ang haba na ng pila dun sa ortho. May number naman kami. So, syempre, wala na, nakabalik na kami dito. At yun na lang din yung gusto kong maging move. Bali ngayon, punta kami ngayon sa ibang clinic. At bukas mga ka-business, tsaka natin makukuha yung result. No? Ngayon mamaya, tubusin ko na ito pagkain. Kinakain ko ngayon ay Turks. Ay, yung pwesto mo dyan nakataas pa yung paa. Hindi, actually mga ka-business ko, kasi dapat talaga nakataas yung paa. Wala, pagka ganyang naano ako sa buto. So, sa paa, above heart level daw pala. Para hindi masakit. No? Tsaka mga kabis kasi nasa baba to kanina, tapos sabi ko sa kanya, parang namamanhid. Ang sakit. Pero nung inakyat ko dito, nawala yung sakit. Magkanamin kayo mamaya. So yun na mga ka-business, tapos na kami magpa-x-ray. At yun, kinakabahan kami sa resulta. Kung may crack or bali ba. Alam mo ba mahal, yung hindi pala nakikita sa x-ray kung may crack. Ha? Hindi nakikita sa x-ray kung may crack. Eh ano yung nakita natin mga pictures kanina? Na may mga... Bali. Pero yung crack, makikita siya sa MRI. CT scan. Magkaiba pa pala Magkaiba. yun. Pero kung crack lang naman, sakali may crack, kaya na siyang i-heal ng sarili. Ay talaga ba? Hindi na kailangan ng operation. So, yun na mga ka-business, for this vlog, hanggang dito muna. At bukas samahan nyo kami ulit, kukunin natin yung resulta. 10 AM do. 10 AM. At yun, bahala na kung saan natin ipaparid dyan, no? Hindi ko alam, hindi ko pa alam mga ka-business kung paano proseso. Please pa-i-comment po. Akala ko pa naman kapag binigay na yung result, sila na magbabasa. Hindi pala. Kailangan pala ortho ang mismo magbabasa. Iba kasi si radiologist sa orthopedic. Wala ba silang orthopedic dun? Parang wala eh. Pero try natin itanong. Oo. Tsaka kung wala, maghanap kayo sa mas malapit para mas maaga natin malaman. Ganda mo. So yun na mga ka-business. Yun, sana gumaling ka agad. Sana yun, ipag-pray niyo po mga ka-business. Pag-pray natin lahat ng paggaling ni Miss Jal ng kanyang paa. Kasi talaga siya nakakalakad mga ka-business. Nalalakad ko siya pero masakit. Ganun. Sobrang ika-ika talaga pero kaya yan. Gusto sa mama. So yun na mga ka-business, dito na lang ang aming vlog for today. At bukas abangan niyo po abangan natin yung resulta, no? Salamat ng marami, at least samahan nyo kami mag-pray sa fast recovery po ni Miss Jan. Thank you so much po. At please paki-advisean po kami ng mga gagawin. Kung may alam ko po kayo sa orthopedics dito sa Pilipinas, kung paano bang gagawin, kung may kakilala ba kayo or what. Ba't ka tumatawa? Hindi kasi di ba baka may mag-comment, pahiran lang ng dahon niya.
Ganon. Di ba yung mga dating-dati na yung mga lola natin, pahiran ng mga dahon na pag mga pila, alam nyo ba yun? Alam mo ba yun mahal? Yung mga ganon. Mga plus. Oo, baka may mag-comment na ganon. Okay lang siguro yung sa comment, pero mga ka-business kasi, bukas natin malalaman. Diba? Kasi ako personally, kung wala namang bali at namamagalang siya, okay sa akin hilutin. Ay, ang sakit Masakit talaga siya. Masakit talaga siya. Parang pilay siya mga ka-business eh. Di ba? Pagka hindi pilay, ba ito gagaling kapag di naman siya pinahilot? Gagaling naman. Doon na lang ako sa gagaling naman. Huwag na napahilot kasi sobrang sakit mo talaga mga ka-business. Oo, sige. Pero magte-therapy tayo yung sa gulo, yung bote. Oo, kasi actually mga ka-business nung pinagawa sa akin ni Mama kagabi yan, medyo nakapaglakad-lakad ako ng maayos na walang sakit na naramdaman. Pero ikay ka? Promise. Ikay ka? Noong una hindi ako nakapag-ika-ika, pero pag napapahinga ko siya, doon sumasakit pag nilalakad ko na ulit. So ituloy-tuloy lang natin yun. Tuloy-tuloy lang natin. Araw-araw, no? Sana walang bali or crack, walang... So yun na mga kabisa, salamat po na napakarami sa inyong lahat at ingat po kayo dyan, no? Okay, thank you so much po. Never say goodbye, tomorrow is another day.